Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa 4 na minuto makalipas po ang alas 8 ng umaga. At ang oras na yan mga kabrigada ay natin sa atin ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Ngayong summer mga kabrigada, masyadong maraming activities, lalo na kung may plano kayo sa trabaho ng outing, tapos mayroon din after ng isang araw laang sa inyo naman po mga kabrigadang family, di ba? Ang tanong, kaya pa ba? Lalong-lalo na po mga kabrigada doon sa mga kalalakihan na batak na po sa trabaho, haligi din po mga kabrigada ng kanilang pamilya. Dapat po hindi sumusuko ang stamina mo, mister, ha? Tama! Yan, dapat lagi kang handa at walang inuurungan na activities. Oras na siguro para magkaroon ng oras sa pag-eehersisyo, tamang pagkain, stress management, at tamang-tama mga kabrigada sa pagdagdag ng iyong stamina ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Meron ho yan mga kabrigadang tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba na kilala sa pagpapataas po mga kabrigada ng energy at testosterone levels. Tumutulong din po yan mga kabrigada sa mas maayos na blood flow. Tumutulong din po yan sa inyong endurance at overall performance. Nice! Type ko yan. Mas matibay, mas ganado, mas tumatagal, pang all season po ang lakas. Feel the pleasure and intimacy mga kabrigada with Drive Max Plus Herbal Capsule. Type ko yan. Available po yan mga kabrigada sa Mercury Drug Stores nationwide, sa South Star Drug, sa Generica, sa The Generics Pharmacy mga kabrigada, at sa Carl Andre Drug Store. Type ko yan. Kabrigada! Uy! Dito na tayo. Siyempre, kailangan muna nating i-introduce ang ating makakasama mga kabrigada mula ho yan sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Yan, makakasama natin ngayong umaga sina Attorney Irene May Gomos at Attorney Romeline Maligaya. Magandang umaga sa mga nagagandahang mga dilag na ating kasama ngayong umaga. Parang girl power ulit tayo ngayon. Oo nga, Brigada Mel. Magandang umaga po sa lahat po ng listeners and viewers po. Good morning po, Miss Mel, and to all listeners po. Opo. Yan po mga kabrigada ha, ang ating mga makakasama ngayong umaga dito ho yan sa ating segment na legal na usapan. So hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa mga ma'am. Uunahin ko nang itanong ang ating mga katanungan ng sa gayon ay baka kasi mabitin tayo sa dami kong tanong ngayong araw. Baka mabitin yung oras namin hanggang 9:20. Ganon? Kaya naman po mga kabrigada ay eto na, sisimulan natin mga kabrigada. Ang ating topic po ay yung karapatan ng mga customers po ng mga resorts at hotel. Kasi ito po yung naging topic natin mga ma'am dahil na napapanahon, unang-una summer. Yan. Yes. Yung mga gustong mag-swimming o kung ang alam nyo lang ay mag-book at mag-swimming, o dapat malaman niyo yung inyong karapatan ngayong umaga. So with that po, ang ating panimulang katanungan mga ma'am ay ano po yung karapatan ng isang customer kapag nag-check-in sa hotel o sa isang resort? Simulan ko po, Brigada Mel. Opo. So, unang karapatan, dapat ligtas at secure sila sa hotel na pag-check-in nila. Kasi ang mga hotel owners, okay, kailangan nila na siguraduhing ligtas ang hotel, secured sila doon sa premises ng hotel. So isa yun sa mga karapatan. Kailangan karapatan nila ng ligtas at maayos na panunuluyan habang sila ay nakastay doon sa hotel. Dagdag ko pa dito, karapatan din po ng mga guest or natin kung tayo ay guest sa isang hotel or resort na matanggap natin or
makuha natin kung ano yung napagkasundo ang accommodation. Kasi usually po, nag-agree tayo sa isang promo or sa isang accommodation kasi gusto natin yung kung ano yung naka-inclusives doon. So, karapatan natin na kung ano yung nakasaad doon, dapat maibigay din ng hotel or ng resort. Oo. Kasi 'di ba, sa ngayon kasi mga ma'am, yung pagdating sa mga hotel, pagdating sa accommodation, mostly ay nakapost na lang yan sa Facebook. Yes. 'Di ba? Sa Yes social media tinitingnan natin. So, halimbawa po ay dahil sa mga nakita nilang larawan or picture ng accommodation sa social media or kahit sabihin na natin sa website ng isang resort or ng hotel, pero in reality hindi ganun yung nadatnan nila. Oo. Meron po ba 'yon na na pagkakamali? Meron po bang karapatan na nilabag pagdating po doon? Hindi naman po talaga automatically na may nilabag agad po. Kasi bilang customer, ikaw gusto mo mag-book doon, kailangan mo din matyagan. Kailangan mo din i-check tama ba ang representasyon, tama ba yung information na nakalagay. Kung talagang deliberate na mali talaga yung representasyon, din may paglabag ito sa Consumer Act. Yes po. Okay. Maraming batas naman po ang nagpoprotekta sa mga sa rights ng mga guest, kagaya po ng Consumer Act, yung mga rules and regulation po ng Department of Tourism, and as well as yung mga batas po under the Civil Code po. Siguro kung aesthetic lang yung pagbabasehan natin, walang problema Yes. Pero kung siguro may makita ka na dyan na daga na tumatakbo-takbo, ibang usapan na yun. Ibang usapan na po yun. Yan po ay isa rin sa mga karapatan po ng guest po, maayos at malinis na akomodasyon. Tapos po, ang Department of Tourism, meron silang accreditation ng mga hotels. So, merong regulation, may proseso na kailangan siguraduhin kung ikaw ay magtatayo ng isang hotel, ng resort, unang-una dapat maayos, malinis. And dagdag ko lang po, since lahat tayo nakarelay na sa Facebook, sa TikTok, sa mga Twitters, dapat po kung ano yung nakasaad doon, it must be truthful. As well as lalo na sa with regard sa pricing din po. So dapat kung ano talaga yung protektado po ang ating mga guest with regard sa mga false information and hidden charges din po at mga panilin lang na impormasyon na nilalagay nila dito. Sakop din po ba nito yung mga uso kasi ngayon yung mga Airbnb na tinatawag? Oo, sakop din po ba nung anong to? Opo, sakop din po. Oo, kasi yun ay parang bago, 'di ba? Opo. Oo. Cute na hotel. Ayun, totoo yun. Parang Oo. pinaliit na Staycation. hotel. Staycation, Oo, yan. yun ang uso. Oo, Pag totoo konti yan. lang kayo, di ba? Oo. So, meron din po bang mga batas dito po sa ating bansa na nagpoprotekta sa mga consumer sa hospitality industry? Ano po iyon? Actually, Brigada Mel, hindi naka-codified sa isang batas Batas, lang. oo. So, depende talaga yon sa gusto mong proteksyonan. Let's say, for example, gusto mo proteksyonan ang iyong privacy habang ikaw ay nasa hotel. So, yun, meron tayong Data Privacy Privacy Act. Act. Oo. Oo. So, pwede yung magprotekta sa'yo na hindi pwedeng mag-disclose ng personal information about sa'yo. Hindi ka din pwedeng picturean ng walang consent, di ba? Mamaya, pumunta ka doon, tapos gusto mo lang talaga ng personal time, tapos na-invade yung privacy mo din. No? So, isa sa mga batas iyon. So, ano pa yung ibang batas? Of course, yung sa Consumer Act. Tapos, meron din tayo sa Civil Code. So, depende talaga. Let's say, for example, diniscriminate yung senior citizen. Diniscriminate yung PWD. So, may mga batas tayo para dyan. So, hindi lang siya makikita sa isang batas. Oo. Talagang iba-ibang mga batas na pasok doon sa certain sitwasyon. Yes. Opo, tama po yan. Oo, ng isang individual. Opo. Opo. Ito po, pagdating naman po dito tayo sa mga booking at sa pagbabayad. Ano ang dapat malaman ng isang customer bago magbayad ng deposit or yung full payment po?
Okay po. Ipapasa ko po ito sa aking panyera. Kasi kaming dalawa mahilig magbakasyon. Ayan. Pero siya ang tagabayad. Ay, ganun ba Ipapasa ko yun? sa kanya. Kaya ipapasa ko sa kanya yung katanungan na yan. Ano lang Opo. naman, pag lang naman po initial bookings, ganyan, and then pagdating na doon, siya na po yung bahala. Ganun wala. So yun po, sa kagaya ng ating mga tagapakinig, kami din po ay madalas din kapag may pagkakataon or nabibigyan ng pagkakataon na walang trabaho ay nakakapag-bakasyon. So madalas po naming na-encounter yung mga ganitong situations din po. So before kami po magbayad ng down payment or lalo na po kapag po full payment, tinitingnan po muna namin yung terms and conditions na ano ba yung inaagrihan namin dito. So ano ba yung inclusions, ano ba yung exclusions. So para ready din kami pagdating doon kung ano yung inaasahan namin. And then bukod po doon, tinitingnan din po namin kung dun, lalo na sa syempre po sa presyo talaga. Kasi ano ba yung, kung nagbayad kami ng ganito, worth it ba yung presyo na ganito? Or kung sakali namang mababa lang yung price, ang sa amin kasi parang okay na to kasi ganito lang naman yung presyo nila. So probably we can accommodate yung ibang pera natin sa ibang bagay kasi ganun lang yung presyong nilagay nila. So aside from terms and conditions, full disclosure of price po sana. Then before full payment, tinitingnan din namin kung meron ba silang refund and cancellation terms po. Kasi most of the time, dito din sa trabaho namin, nabibigla kami na, may emergency or may kailangan kaming attendance. So, tinitingnan po namin hanggang kailan kami, yung period na pwede namin i-cancel, yung reservation namin, or kung pwede ba naming ma-refund pa yung na-deposit namin or na-down payment namin. And then, after full payment naman po, usually ang fina-follow up lagi namin yung confirmed po na booking. Tinatawagan namin, after payment, tinatawagan namin yung mga hotel or resort, tapos tinatanong po namin nasaan na yung confirmation nyo or acknowledgement nyo na na-receive nyo yung binayad namin. And then, legitimacy of the hotel po or resort. Tinitingnan po namin. Kasi ito yung madalas na hindi natin nagagawa. Kahit kami din po, pag nakita namin sa Facebook, sa Twitter, sa mga TikTok na, ang ganda ng resort or hotel na to. Aesthetic. Yes, Aesthetic. opo. Tapos hindi namin na-check, naka-registered ba to? Yun. Parang may permit to operate ba po ito? So, yun po sana yung isa nating tandaan, hindi lang sa price, pero legitimacy of the hotel and the resort po. Kung yun ba ay may permit to operate and lawful po yung pag-ooperate, yun nga po, pag-ooperate. Oo. May na-realize lang ako, ma'am, yung pagsabi mo kanina, legitimacy. Minsan po kasi, ito may mga instances po kasi sa mga kabrigada natin na nagbubook sila ng hotel or ng resort, mas pinipili nila yung mura, pero yun yung kadalasan na hindi naman legitimate. Opo. Kasi po madalas kapag po yan ay mura or kunwari nakita nyo na ang ganda ng hotel ng resort na to, bakit ganito lang yung presyo? Parang medyo mababa para sa ganda na ino-offer nila. Sa realidad po kasi talaga, lagi pong may kapalit yan. Kung mura nakuha mo yan, it's either pagdating mo doon baka hindi yun yung kulang din yung accommodation or yung accommodation na ibigay nila or hindi naman sila sumusunod sa wala silang permit or hindi sila registered. So kaya naibigay nila ng mura yan kasi wala namang negosyante na magne-negosyo para hindi kumita. Di sana charity na lang po sana ito, 'di ba? Parang pro bono na lang lagi. So madalas kung mura yan, probably po hindi siya nagbabayad ng tax or hindi po siya naka-register or hindi siya wala siyang binayadang mga buwis or yung mga permits po. Ibig sabihin mga kabrigada, kapag mura, magduda na kayo. Yes. Yun. Be cautious na. Lalo na kung peak season, lahat nagsisitaasan, tapos sila ay mura, abay magduda ka na. Dahil maaari, baka nag-full payment ka, tapos hindi na maibabalik sa iyo, hindi na ma-reimburse sa iyo. Tapos hindi po natin alam madalas kanino kami magrereklamo kasi hindi siya registered. Tama po. Sino yung Totoo hahabulin po namin. Okay. Kumbaga po, idagdag ko lang, sa pagbabayad po kasi may red flag and green and red flag.
kung kayo ay magbubook sa hotel, tapos yung hotel na yon ay kumbaga it's a corporation or business entity. So expect na magdi-deposit kayo sa isang business account, yung bank account ay naka-business name. Kung ito ay ipinapa-deposit sa personal na account, medyo wag pa bigla-bigla. Alamin, i-check ng mabuti. Tapos, when it comes to cards, di ba po, yung card payment, baka mamaya magamit yung card mo for online theft, di ba? So, maging mapagmatsyag kasi nga, make sure na ikaw ay yung card mo, meron kang card na pang online payment. Kumbaga, o separate ito sa mga personal account mo or business account para kung sakaling merong hindi magandang pangyayari, hindi masaid yung mga ipon mo. So, yun, careful lang. So, ako, pag minsan nagbubook ako, I make sure na ina-avail ko yung, if you're familiar with different online payments, may mga insurance sila na protection for payment. So, ina-avail ko kahit may dagdag. At least medyo somehow secured ako na kung hindi man ito legit, meron akong makukuha kahit papaano. So, kadalasan kasi binabaliwala lang natin yung mga ganoon, mga offer. Oo. Sige. Pagdating naman po dito, pwede bang kanselahin ang reservation at makakuha ng refund? Ano po yung legal basis po ng ganyan? Okay po. So, usually po, with regard to refund and cancellation, ang legal basis po natin dyan ay under the Civil Code with regard to obligations and contracts. Nandoon po yung nandun po nakasaad yung mga karapatan natin kung pwede ba nating i-refund or i-cancel yung mga reservations na book natin. So, kapag ganito naman po, yun po yung general rule. Pwede, pero may limitasyon din po. Una, kung ang nakalagay po sa booking ay non-refundable. So, kapag po nag-agree kayo, kasi kapag po tayo nagbo-book, we enter into a contract po. So, tandaan po natin kung ano yung inagreehan natin, sinang-ayunan natin, dapat i-honor po natin ito. Kasi ang batas po natin hindi lang nagpoprotekta sa mga guests or consumers, nagpoprotekta din po sila sa mga hotels, resorts, and establishments po. So, hindi lang naman, kasi kung gagawin natin na nag-agree tayo na okay, non-refundable yung down payment after this certain period, tapos biglang, hindi na ako tutuloy. Ika-cancel ko, tapos re-request magde-demand tayo ng refund. Please take note po, kung nag-agree kayo sa non-refundable and nag-lapse na yung period na kung nag-agree kayo sa non-refundable na deposits and reservations, please take note po, dapat i-honor natin ito. Hindi po pwedeng pag-ayaw lang natin, tapos magde-demand na tayo agad. Hindi, kailangan kasi nagbayad ako, tapos di naman ako tumuloy. So, dapat po i-honor natin kung ano yung nasang-ayunan natin with regard sa mga hotels, hotel industry, resorts, and other establishments po. Tapos, kung sakali naman pong nakalagay na pwedeng i-refund, meron din naman pong limitations yon. So, you will ask po hanggang kailan ako pwede mag-refund or mag-cancel. And then, kung sakali bang mag-refund ako, meron po kasing hotels na hindi full refund yung ibibigay sa inyo. So, there are certain percentage lang po na, kunwari, nag-down payment kami ng 10,000 for ang amount po or price ng hotel is 20,000, pero madalas po kasi lalo at pag may certain period pwedeng full refund, pero meron pong minsan na half lang nung dineposit mo ang pwedeng ma-refund. So, yun po yung titignan natin para po hindi din tayo basta na lang magrereklamo na hindi ko naman to nagamit. Ba't hindi nila ibabalik? So, please take note po meron tayong karapatan na mag-refund or mag-cancel ng reservations but subject to certain limitations po. Yun, malinaw po iyon mga kabrigada, ha? Malinaw pagdating sa refund at sa pag-cancel. Pero mga kabrigada, ito muna tayo, ha? Mag-break muna tayo ng kaunti, ha? Ito nga, sinasabi natin kung ang reservation po sa hotel o resort ay pwedeng kanselahin. Pero ito, may isang bagay po na hindi pwedeng kanselahin. Yung pagbibigay po ng sapat na suporta sa ating katawan. Hindi po yan pwedeng kanselahin. Dahil kapalit po niya ng pagkansela niyan ay ang panghabang buhay din po na pagsisisi
kung bakit hindi natin inalagaan ang ating katawan ng maayos habang tayo po ay may kakayahan pa. Kaya naman mga kabrigada, huwag abusuhin ng iyong katawan. Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada, nagmamalasakit sa iyo dahil ikaw ang sandigan. Diba? Iba yung napindot na bed. Oo. Kakaloka. Ganyan daw po talaga nangyayari kapag live. Anyway mga kabrigada, nagbabalik po tayo sa ating legal na usapan ngayong araw po mga kabrigada ng Sabado. Yan, alas 8:27 na ng umaga at ang oras na yan ay atid po sa atin ang ating Yummy Vit Syrup. Yan. Patuloy ho yung nararamdaman nating init ng panahon. At bilang isang ina, ang pag-aalala sa ating mga anak ay talaga namang parte na ho yan ng ating existence. Kung naglalaro po ang ating anak sa labas at may mga nakakasalamuhang ibang mga bata, nako, mas doble po ang pag-aalagan o pag-aalala natin bilang magulang. Dahil unang-una mga kabrigada, baka mahawa po sila ng anumang sakit o virus. Kapag ganyan ang pakiramdam niyo yung mga nanay, ako nakaka-relate ako dito. Diyos ko Mariose, parang hindi ko kakayanin. Diyos ko, magkakasakit. Lalong-lalo na sa krisis po ngayon. Pero tayo pong mga nanay, chill lang ho tayo, ha? Lalo na kung ang vitamins ng inyong mga chikiting ay yung ating Yummy Vit. Dahil po ang Yummy Vit po kasi ay mayaman sa mga bitamina at mineral na kailangan po ng kanilang ng katawan ng ating mga anak para po sa kanyang development. Plus, mayroon din po iyan mga kabrigadang vitamin C na malaki po ang tulong sa pagpapalakas ng kanilang resistensya at zinc din po mga kabrigada para naman depensa ng kanyang katawan ay mapatatag mga kabrigada upang hindi po siya agad o basta-basta po mga kabrigadang mahawa ng sakit ng kanyang mga kalaro. Ang Yummy Vit po mga kabrigada ay meron po yang ES2 o yung tinatawag ho natin mga kabrigadang oral drops na para po mga kabrigada sa mga may edad na 6 months hanggang 2 years old. At meron din po yan mga kabrigadang ES3 o yung syrup po natin na para naman po sa mga batang may edad na 3 years old hanggang 15 years old. Yummy Vit mga kabrigada pamanang kalusugan. Available po yan mga kabrigada sa Mercury Drug Stores nationwide, sa South Star Drug. Meron din po yan mga kabrigada sa Carl Andre Drug Store, sa The Generics Pharmacy, sa Generica. Pwede din po online sa pamamagitan po yan ng Shopee, Lazada at ng Brigada Shop. Ay! Type ko yan! Matatagpuan sa ating Brigada app. Yan! Kabrigada, ibiniti namin. Talaga, kahit ako ibitin na bitin din. May follow-up question ako kanina, nakalimutan ko na. Gano'n? At dahil dyan, sa susunod tayong question mga kabrigada. Kanina pag-usapan natin yung pag-cancel at pag-refund ng ibinayad. Ngayon naman po mga ma'am, ano po ang karapatan ng isang customer kapag nagkakaroon yung mga tinatawag po nating hidden fees o yung overcharge? Apa. So, kapag po may mga dapat po hindi po ito issue. Kasi kung ikaw ay tapat na hotel owners, dapat may malinaw at transparent na information about sa hotel fees, ano yung dapat na kasama doon sa pagstay. So, pag sinabing tax inclusive, tapos nakita mo, bakit sabi tax inclusive, tapos tinaksan pa din ako. So, hindi pwede yun. So, karapatan nila na questionin. So, yung pag-question, hindi naman pang-aaway. Dapat respectful pa din, humingi ng paliwanag, bakit ganito yung fees, sabi dito sa aming kontrata, ito yung kasamang mga benefits. Okay. So, bakit ito may charges? Let's say, for example, kumain sa hotel, 'di ba? Tapos
kailangan bilang customer or bilang guest, alam mo din kung ano yung mga in-order mo. Yung mga, oo, kasi 'di ba ngayon kapag siniserve yung pagkain, chine-check na kung ano na yung na-serve. So, wag ka lang din bayad ng bayad. Talagang tingnan mong maigi kung tama ba yung nai-punch. Kasi minsan, baka naman sabihin mo agad, ay overcharge. Baka naman kasi nagkamali lang naman si cashier. Unintentionally Oo, naman. unintentional naman. So, meron namang pamamaraan na hindi mo agad sasabihin, nako, dinadaya na ako ng hotel na to. Oo. So, dapat bilang guest, karapatan mo na tanungin at alamin kung bakit may mga ganong charges. Okay. May add ko lang po, Brigada Apo, Mel. sige po. Bukod sa full transparency and then right to itanong kung or magtanong kung bakit ganun yung babayadan. Huwag kayong mag-alala kasi meron pa rin naman tayong karapatan na kung talaga nagkamali ang mga hotel and resort and other yung same establishments, pwede po tayong mag-complain naman po. Pero yun nga po, dapat maging maingat din naman tayo kasi hindi naman hangga't maaari sana masettle amicably yung maayos na usapan. Pero kung hindi po talaga, pwede naman po mag-file ng complaint. Karapatan po natin yun. May naisip lang ako kanina about dyan sa mga services ng hotel. Kasi 'di ba may mga hotel na may ref. Tapos yung ref may laman. Yes. Oo. Ayun. Yun. Nabiktima kami niyan. May natamaan pala. Sige po. Paano po ba 'yon? So, 'di ba? Minsan kasi halimbawa, pag nag-check-in, abay, kuha na lang ng kuha kung anong nasa ref. Tapos hindi natin alam yung pala ay may bayad. Hindi natin alam kung inclusive na ba 'yan sa bayad natin, libre na or babayadan pa natin. Opo. Paano po yung ganoon? Kapag po ganon, meron naman po tayong mga receptionist, di ba po? Meron customer service. Mas maigi po na magtanong muna. Opo. At kung talagang hindi kasama, and then bayadan. Kasi nagamit mo po yun eh. So, unjust enrichment naman yun kung... Hindi kasama sa binayadan. Oo. Kinonsume mo tapos hindi mo babayaran. Oo. So, hindi naman pwede yon. So, alamin, magtanong, walang, kumbaga hindi masama na magtanong. Kung hindi malinaw, magtanong sa customer service ng hotel. Yun. Oo, yun. Malinaw po iyon. Parang ang sarap mag-disagree, no? Na bakit nakalagay naman siya? Kaya nga. Oo. We learned the hard way. Ang mahal po pala ng tubig sa loob ng hotel. Totoo po iyan. So, pagdating naman po dito sa service and accommodation, kanina natanong ko na, what if hindi malinis? What if may daga? So, ano po yung obligasyon ng hotel o ng resort sa kalidad ng serbisyo at pagdating po doon sa kalinisan ng isang kwarto, for example? Una, kagaya din ng mga medyo nabanggit na din natin kanina, obligasyon po ng hotel, resort, and the same other same establishments na i-deliver po kung ano yung napagkasundo ang accommodation. Bukod po kung ano yung napag-agrihan nyo, kung malaki ba yung space ng rooms or maliit. So, dapat ibigay iyon. And then, another one is obligation po ng hotel and resort na panatilihing malinis po ang mga kwarto na tinutuluyan or yung mga ginagamit po ng mga guest. Pero, yun nga po, may limitations pa din naman kasi kahit gustuhin man panatilihin ng mga hotel owners, resort po yung rooms nila, meron pong guest na ayaw talaga nila ng mga yung ipapalinis yung kwarto nila. So, kung gano'n naman po yung mga scenario, at least the hotel must be ready po lagi na i-offer kung ano yung pwedeng i-help nila. Kung meron po kasi talagang guest na gusto talaga, ayaw nila na may nakikialam ng rooms nila. So, kung may kailangan man, at least the hotel must be always ready na i-provide ko ano yung kailangan nila. Wait, may itatanong lang po ako. Okay, Kasi sige ito, po. by experience po ito. Oo. Hala, pumunta tayo sa experience. What if, halimbawa, nag-book ng hotel, so ng resort, sabihin na natin, nag-book ng resort, tapos, yung schedule mo ay ahead pa, 'di ba? So, nag-book ka ahead, then during ng pagbo-book mo, syempre resort 'yon, may swimming pool, pero pagdating mo doon,
nililinis yung swimming pool. Paano po iyon, mga ma'am? Paano po pag ganoon? Sa totoo lang po, dapat po bilang hotel owners po, may schedule po kayo. Hindi pwedeng mag-o-offer kayo ng pool access. Tapos, yung pala Walang laman. So, Walang dapat, laman yung pool. bago po kayo mag-offer ng pool access, alamin niyo po kung tuwing kailan po ba talaga kayong araw na naglilinis ng pool para hindi yun maisabay sa accommodation. Oo. Opo. Kasi merong mga ganyan eh. Oo, lalong-lalo dyan sa may part ng pansol. Diba? May mga ganoon po. Oo. No comment sa may kung ano man yun na resort doon, sige. Magana. Pero doong part, na may mga nag-offer ng mga private ba, oo, tapos ibinook mo na sabi na 2 weeks ago na-i-book mo na, nabayadan mo na. Pagdating mo doon, ay naglilinis lang po muna ng pool. Oo, hindi mo ma-enjoy yung binayad mo doon sa sa services na dapat na ibinigay sa iyo. Kapag naman po ganun, Brigada Mel, hindi naman automatic na, okay, papayag na lang kami, mag-iintay kami sa matapos yung paglilinis nyo hanggang sa, usually naman we only have 1 day, yung 2 days, 1 night, tapos half day na nag-iintay kami sa pool, sana nag-enjoy na kami. So yung mga ganun, karapatan nating erase yung ganung concern kasi obligasyon po ng mga hotel and resort owners na dapat talaga mai-provide nila kung ano yung napagkasunduan. Kaya sabi ko kanina. So, usually ang ginagawa po ng mga hotel owners, minsan binibigyan sila ng discount. So you may ask for discounts po or kaya kung ano yung pwedeng ipalit. Oo, ibalit dun sa, parang maging danyos man lang sa pag-iintay namin dun sa matapos yung malinis yung pool or kasi yung oras po kasi natin, yung binayadan po kasi natin yun. So may karapatan naman po talaga tayong linawin or humingi ng kind of like damages po sa mga owners. Paano po dapat tratuhin ng mga hotel ang reklamo ng customer? Brigada Mel, kasi pag mga reklamo, minsan nagiging frustrated na yung guest. Oo. Kasi matagal. Tapos walang established na proseso. Tapos pasa-pasa. Dapat dito kay manager. Hindi, dapat dito kay ganito ang kakausapin. Kumbaga, walang point person pag may isang reklamo. Kaya, yung accreditation ng mga hotel comes into play. Kasi kailangan meron silang point person. Ano ba yung process natin dito sa hotel internally kapag may nagreklamo? Ano ba yung gagawin natin? Gaano katagal natin i-resolve? Baka naman natapos na yung accommodation, hindi pa nare-resolve yung issue, di ba? So yun kasi yung nakaka-frustrate sa customer. Imbis na mag-enjoy, hindi na makapag-enjoy kasi ang tagal i-handle ng complaint. So dapat talaga within reasonable time, kung hindi naman unreasonable yung demands ng customer, ng guest, kasi nasa sa hotel business ka, so you are serving the public. The hotel service is imbued with public interest. So dapat maayos na serbisyo ang inaasahan sa iyo. Oo. Opo. So dagdag pa dito, sana request lang sa mga hotel, sa mga staffs, sana maintindihan natin na minsan talaga yun nga medyo mataas na yung emotions ng mga hotel ng mga guest kapag ganyan yung may mga binayadan sila or pinagkasunduan sila na hindi natupad. So please, dapat naman sana masolusyonan to ng may paggalang pa din. So, medyo extra patience po talaga. Pero of course, there are certain limitations pa din naman. Pero hanggat maaari, sana po tayo ang magbigay ng mas malawak na pangunawa. Kasi hindi naman sana magkakaganon kung walang naging pagkukulang siguro sa serbisyong ibinibigay nila. Tsaka pinasok nila yung yung industry yun eh. Industry yun. Oo. So dapat talaga yung pasensya ay mapahaba ng mapahaba. Oo. Yung tolerance ba sa ganoon? Mahaba ang PC. Totoo. Oo. So ano po naman yung karapatan ng customer kung hindi po tumupad ang hotel sa nakasaad sa kanilang kontrata? Kasi kung magko-complaint, paano po kung sabihin na natin na wala pong tamang tao na kalain yung pati sa
pag-complain, kailangan may tamang tao pa din. Oo nga. Right person. Kaya nga. Hindi naman Oo, nang tayo pagre-reklamuhan. Oo, nang pagre-reklamuhan. Mahirap diba? po talaga, brigada, makahanap ng right person. Totoo yan. Kasi pagre-reklamuhan. Pero ganun po. So, paano po yung ganoon? Ano po yung karapatan ng customer sa ganoon? Halimbawa, hindi sila walang humarap. Oo, na point person doon po sa hotel o sa resort. Oo, para i-entertain yung kanilang reklamo. Sa pag-entry nun pong may mga reklamo ang mga guest, sana na, as much as possible, may harap po dyan kahit security guard. Basta may tao po dyan na hanggat ayun po kasi usually yung, kunwari po mura yung na-reserve, na-book natin na hotel, resort. Minsan po understaffed talaga sila or kaya hindi gusto mang aksyon na nung isa kaso may ginagawa pa siya kasi nga po kulang ang mga staff. So hanggat maaari po, ang kailangan natin, ang una sanang mangyari ay kung may reklamo tayo, ipa-perform muna natin or ipa-fulfill natin yung mga dapat nilang i-fulfill. Kunwari po, kailangan namin ng mga towels. Wala kasing towels sa loob ng kwarto. So, ang una natin gagawin muna, hindi naman po agad tayo magreklamo or magpa-file ng case. So, ang una muna po natin gagawin, tatawag tayo or maghanap tayo ng staff. Pwede bang bigyan nyo kami ng towel? Kung sakali talagang wala at hindi po talaga yun maibigay ng hotel, kasama yun sa basic na binayada natin. So, saka po tayo pwedeng mag-request ng refund or cancellation ng binook natin na rooms. And, after pa po nun, kung nagkakaroon ng pagtatalo sa refund and cancellation, then saka pa po tayo pwedeng mag-file ng case, then file for extra damages po sa ganun. Pwedeng magreklamo. Kumbaga, depende talaga po sa magiging issue on that situation po. So, pwede po magreklamo sa mga agency, kagaya po ng DTI, ng Department of Tourism. So, depende po sa kung anong naging reklamo po ninyo. Yun. Oo, kaya naman po mga kabrigada napaka-importante talaga. Ngayon ko nare-realize mga ma'am, yung importansya talaga na dapat alam ng bawat customer at alam natin bawat isa yung karapatan natin. Kasi Tama minsan na-overlook na lang natin, ay okay lang yun, ay okay na, pero sa totoo lang, masakit sa loob. Yes, lalo Diba? yung mga taong mga introvert na parang ayaw na namin ng gulo. Oo, Okay na sige lang, na. sige Okay na. na, Pero sige na nga. we do not deserve that kind of treatment po kasi Oo. nagbayad naman tayo. Oo, yun. Kaya mga kabrigada, lagi nating paalala. Dapat, yung karapatan natin, alam natin. Nang sa gayon po mga kabrigada, ay hindi lang sa, hindi tayo naaabuso, kundi naipaglalaban din natin ng tama yung ating mga rights. Okay? Paalala po yan mula sa ating Power Cell Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:52 ng umaga at ang oras na yan mga kabrigada ay atid sa atin ang ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Gabay mga kabrigada. Isa yan sa pinaka nararapat na ibigay ng isang magulang sa kanyang mga anak. Lalo na sa mga sa mga pagkakataon na sila po mga kabrigada ay nagdadalaga o nagbibinata na. Dahil yan po ang panahon kung saan ginugusto po nilang magdiskubre ng kanilang sarili at magkaroon po ng kanilang sariling desisyon. Bilang magulang, minsan sa ganitong pagkakataon, ginugusto po natin na kontrolin yung kanilang mga galaw. Hindi dahil sa hindi natin sila mahal, kundi dahil ayaw natin silang masaktan o mawala po mga kabrigada sa tamang landas. At dahil dyan, nagkakaroon po mga kabrigada ng gap ang magulang at lalong-lalo na mga teenager na anak. Mga nanay, mga tatay, alam nating nag-aalala ka sa kanila. Subalit ang ating pakakatandaan na kailangan nilang magkamali sa kanilang mga desisyon upang sila po ay matuto at hindi habang buhay, tayo po ay nasa likod nila para po mga kabrigada sila ay alalayan. Mensaheng hatid po yan ng ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Guide your teens mga nanay, mga tatay to stand out with Standout ES4. Available po yan mga kabrigada sa mga tulisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar.
Yan, dire-diretso ho tayo mga kabrigada sa ating pinag-uusapan. Kanina pinag-usapan natin yung services at accommodation. Ito, dahil peak season, kadalasan na nangyayari, overbooking naman ang ating pag-uusapan. Mga ma'am, ano po ang karapatan ng guest kapag na-overbook ang hotel? Apo. So, unang karapatan, of course, bilang hotel owner, kailangan make sure na hindi kayo mag-overbook. Pero kung sakaling may overbooking, dapat ready na magkaroon ng comparable accommodation para dun sa inyong hotel guest. So, dapat para din kapag ikaw ay nag-book ng flight, 'di ba? So ganun din comparable accommodation, tapos syempre may accommodation nga pero pinabayaan mo naman pumunta doon. Malayo pala yung hotel. So hotel. dapat may libreng transportasyon. Of course, hindi mawawala doon yung maayos na pag-aasikaso. Kasi kahit may overbooking na nangyari, pero naramdaman naman ng guest na sila'y inasikaso naman. Hindi mawawala yung inis kung okay din naman yung pupuntahan na accommodation. Lalong-lalo na kung galing pa sa malayo, 'di ba? So wala kang choice kundi okay, sige, tingnan natin yung hotel kung saan kami ilalagay. Sana comparable siya doon sa nabook namin na hotel. Ang aming transportasyon ay maayos. Aasikasuhin pa rin kami doon sa hotel. Yun. Opo. Halimbawa, meron na nga pong hotel na ibinigay yung hotel owners doon sa kanyang guest. Pwede bang mamili? Oo, ang guest na ayaw kami sa hotel na 'yan. Sa iba na lang pwede. Usually po dapat po kasi kapag may ganong depende po kung papayag po ang hotel na kung bibigyan kayo ng choices. Pero usually po or madalas na nangyayari hotel po ang mamimili. However, dapat po ang ibibigay nilang rooms ay it must be same quality. Or kung hindi man po same, it must be superior of quality. Hindi po pwede maging mas mababa yung kalidad. Pwede pong tumaas yung kalidad or mag-upgrade ng rooms, pero hindi po pwedeng mas mababa. Pero yung option po nating mamili, depende po madalas sa hotel. Kasi since madalas kapag po ganyan, meron silang contact na other hotels. So, hindi naman po agad nila pwedeng ibigay agad yung kunwari sinabi nyo na, ay hindi, gusto ko dito sa hotel na to kasi may experience na ako. Yes, premium. May experience na ako dito. Depende po yun sa hotel management. Kung binibigyan kayo ng leeway na mamili kayo kahit saang hotel, kami ang bahala, okay. Pero kung hindi po, obligasyon po yun ng hotel, resort, and same establishments na bigyan kayo ng rooms or accommodation na same or superior of quality, pero hindi po pwede yung mas mababa or inferior of quality. Tapos, aside from that nga po, yung nabanggit ni ate, there must be free transportation. Sa ganyan po kasi madalas, mga hotel owners and resort owners, ang mga guest po ay madali naman silang kausap as long as may nakakausap. So ang sa atin po sana talaga, hindi naman maiiwasan yung ganyan na kasi may mga management decisions tayo na nagagawa na parang okay, ibaba natin yung gantong presyo kasi hindi naman peak season or kung peak season, depende sa demand. So biglang mag-overbook. So yung sa atin po talaga hanggat maaari, pwede nating i-negotiate or mas sana ma-minimize natin lang yung liability natin. So yun nga po, free transportation, i-upgrade natin kung kaya, tapos isikasuhin po ng maayos yung mga guest po. Pero kasi 'di ba ma'am, kung ikaw ay isang maayos na hotel owner, oo, syempre aasikasuhin mo lalo na yung naapektuhan ng overbooking mong guest. Yes, Hindi tama. pwede na hahayaan mo na lang sila. Kasi unang-una, feedback din 'yon sa iyo. Yes, Oo, po. kapag nagkataon. Ano yun? Dumi yun sa iyong pangalan. Oo, Lalo sa yun yung resort ino-offer ninyo. mo, di ba? Yes, Convenience, oo. makakapag-relax kayo or pahinga, tapos pagdating mo doon, hindi pala pahinga yung nangyari. Mas na-stress pa pala yung Yes guest po. mo. Ibang usapan yun. Yes. Sige, ano po yung dapat ibigay na kompensasyon sa guest kung hindi po makapag-stay sa inaasahang booking bukod po doon sa comparable accommodation? Pwede bang halimbawa sige, babayadan na lang namin yung ganito or sabihin na natin na ilipat namin ikaw sa o kaya pwede mo naman na i-refund na lang namin. Pwede bang ganoon kahit wala doon po Yes. sa terms?
Yes po. Kahit po wala sa terms, kung may ganyan pong nangyayari, una talaga ang basic na pwedeng gawin natin para matigil agad or minimize natin yung liability is full refund of payment po. Kasi madalas na sasabihin ng guest, nagbayad kami, may pera kaming inilabas, tapos hindi nyo maibibigay yung binayada namin. So, kung hanggat maaari, pwede po nating i-refund, full refund ng naibayad. And then, aside from that po, yun nga kanina na pag-usapan natin, there must be alternative accommodation na wala naman sanang gagastusin yung guest. Kasi parang kasalanan nyo na kami pa ba yung magdadagdag ng bayad? Pwede ba yun, attorney, na may may ginagawa kasing ganito minsan o mga style ba na sige, sa ibang accommodation ka namin dadalhin. Kaso lang may magdadagdag lang kayo ng halimbawa ng 20% doon sa binayad ninyo or 10% doon sa binayad ninyo. Pwede ba yun yung ganoon? Para po sa akin at sa legal po na perception, hindi po maaari iyon kasi you're adding burden to your guest. Kumbaga, hotel owner, ikaw na nga yung may pagkakamali. Oo. Tapos nagdagdag ka pa ng burden doon sa guest mo. So, para sa akin, hindi. But, of course, it's up to the guest kung i-accept niya yon. Okay? But, hindi porket inaccept ko na, sige, lipat tayo, dagdagan ko ng 20%, wala na akong cause of action sa inyong hotel owners. Kasi, imbes na mag-enjoy ako, ay nagkaroon ng danyos, kumbaga. Oo. So, hindi ibig sabihin na in-accommodate ko kayo is wala na akong karapatan, wini-waive ko na yung karapatan ko para magreklamo against sa inyo. Ganun pala yun. Kasi minsan, di ba, ino-offer na rin yung ganoon. Halimbawa, pag guest ka naman, gusto mo lang talaga yung mag-enjoy na. Di ba? Kasi sayang ng oras, gusto ko na mag-enjoy. O sige, kakagatin ko na yun. O sige, kukunin ko na yun, gagrab ko na yun. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na pwedeng magreklamo sa inyo ang inyong mga guests. Kasi po, may kontrata kayo So, kung hindi nasunod ayon sa according ng terms and condition, may substantial breach, kumbaga, na isinatawag. So, hindi ibig sabihin na wala na talaga totaling reklamo na manggagaling sa guest. So, bilang hotel owners, handa din kayo doon sa ganung sitwasyon. Ano po itong tinatawag nila na contract of accommodation? Ano pong ibig sabihin nito? At ano po yung nagiging responsibilidad ng hotel sa ganyan po? Contract of accommodation kung tawagin, it creates binding obligations to the hotel and the guest. Ito yung relationship ng guest and hotel owners or resort owners. Kung kami mga lawyers, we do have a attorney-client relationship. Meron din tayong hotel, resort, guest relationship po. So, yung mga basically, under po ito ng civil code, ito yung contract between the hotel owners as well as the guests po, which is binding palagi kung ano yung napagkasundoan nila. So, ang tawag dito ay, ito kung sa mga hotel industry is contract of accommodation po. Ito ang pangunahing ito ay under ng civil code. So, basically parang Kontrata. ordinary contracts na din po. So, kailangan ba ito na may pirmado ba? Kailangan dapat yung ganito? Or kasi minsan 'di ba, parang nagiging given na lang yung ganoon, 'di ba? Oo, kasi since ikaw ay hotel, may-ari ng hotel, ako ay yung guest, so may relationship na tayong ganoon. Since under po ito ng civil code ng obligations and contracts, nakadepende din po ito sa forms na nire-require. Pero verbal agreement po as well as written have the same force and effect po ng written agreements po. So kahit naman walang pinirmahan, lalo't ganyan po na online lang nag-uusap, binding na po as long as yung basic elements po ng kontrata, consent, object, as well as the consideration po ay nag-exist, binding na po yun to each other. Malinaw. Oo. Sige, pwede nang mag-book. Pwede na mag-book ng resort. Kanina pinag-usapan na natin, so hindi ko na po itatanong pagdating po doon sa kaligtasan at seguridad. Pero ito po, ano ang pwedeng gawin ng customer kung may aksidente o ninakaw na gamit sa loob ng hotel o resort? Apo. So, unang-una po, kailangan po i-report po ito. So, kung may aksidente po, nalunod,
o kaya naman ay nabagok ang ulo. So dapat bilang hotel owners, meron na kayong mga contact numbers, yung emergency contact numbers, pati yung mga police na contact number para agarang maaksyonan agad kung ano man po yung sakuna na nangyari sa loob po ng hotel. May pananagutan ba sila doon? Kahit sabihin na natin na hindi naman pwede kasing mag-dive doon sa part na yun, nag-dive. Ayun, nabagok yung ulo. Oo. Meron pong pananagutan kasi po kapag ang isang tao ay na-injured, presumed po na there is negligence po. So, yun po. May pananagutan po, ayon po yan sa civil code po. Opo. Pero ika nga, sabi naman ng mga hotel owners, ano ba yan? Bakit parang lahat kasalanan namin? Pero yun naman po, depende. Case-to-case basis po parate. Kasi presume pa lang. So kung Yes. mapatunayan Na hindi naman talaga naging pabaya at Yes. may kasalanan talaga. Kunwari Yung po, guest. lasing. Oo. Sinabihan na wag mag-swimming. Tapos may security pa. doon. Yes po. Oo. So hindi naman pwedeng ibato natin sa sa hotel owners yung liability. So there is always determination kung nag-exercise ba ng due diligence itong hotel, may mga certain precautions ba na ginawa. So pag nakita ng korte na wala namang kapabayaan, ay di po absuelto po. Opo. Yes po. Maidagdag ko lang, Brigada Mel, kasi feeling ko usually, madalas nating itong nakikita sa mga hotel resort establishments, yung waiver po na nakapost. Opo. Nakalagay doon na, syempre kumakain ka sa, kanwari po sa restaurant ng hotel, tas nakalagay doon na ingatan yung mga kagamitan, otherwise hindi po liable ang establishment kung sakaling ito ay mawala. Nung una po, nung hindi pa kami nag-aaral ng ganito, may narinig kami na, may waiver na agad. So, dapat talaga, bit-bit natin lahat ng gamit natin kasi baka mamaya mawala. So, nung napag-aralan namin, hindi naman po agad totally waived yung liability ng hotel or resort owners. Yun po ay mawi-waive lang kung maliban na lang kung nagpabaya po talaga ang mga hotel. Like kahit po may nakapost na sobrang laking post na nakalagay dyan na hindi kasalanan ng hotel or ng resort owners kapag may nawalang kagamitan, hindi po totally waived. Dapat po mapatunayan din na hindi nagkulang ang hotel or ang resort. Kunwari po may CCTV, may security guard. Pero kung mapatunayan naman ng hotel na kompleto po kami sa security and safety, like may CCTV kami, may attendant po kami, may nagbabantay po kami. And then, of course, pwede ding may negligence on the part of the guest. Pero kung sakali po namang umasa na po ang hotel sa isang malaking poster ng waiver of liability. Tapos wala man lang security guard, wala man lang CCTV, knowing na ang daming tao, please take note na hindi po waived yung liability ng hotel. Pwede pa rin po tayong magreklamo kung sakaling may nawalang kagamitan or may nasirang gamit po natin. Malinaw po 'yun. 'Yun. Kahit nga hindi sa hotel, kahit sa bus, sa parking, ganun. So may liability sila. Brigada Mar, didiretso ko na are. Sige, didiretso ko na are. Sige. Pagdating naman po dito sa dispute resolution na ano yung mga legal na hakbang kung may hindi pagkakaunawaan doon po sa hotel o sa resort. So, syempre, unang-una, hahanapin natin yung point person para sa complaint. Paano po kung wala? Kung hindi matagpuan, natakot na, may reklamo, ayoko nang humarap, natakot. Ano po ang pwedeng gawin ng isang guest? So, again po, kagaya po ng nabanggit ko nung una, depende po sa sitwasyon. So, pwede po magreklamo sa DTI, Department of Trade and Industry, pwede din po sa Department of Tourism. So, ito yung mga regulatory bodies na pwede nating paghainan ng ating mga reklamo. Tapos, kung talagang nais mo dalhin sa korte, at i-enforce kung ano man yung nasa contract, edi dumaan sa tamang proseso, due process pa rin. Opo, ma-add ko lang, Brigada Mel. Kasi madalas po ang gagawin ng mga guest, ayoko na magreklamo dyan sa mga agency na yan, magdedirekta na ako sa court.
Ganun po sila. Tapos pagdating sa court, madidismiss yung case kasi hindi sila dumaan sa tamang proseso. Opo. Okay. We do have this nung kami nag-aaral, ang tawag namin parang hierarchy of courts. Hindi lang naman regular courts but also quasi judicial bodies like Department of Tourism, DT, yung mga DTI. So kapag po ganyan, hanggat maaari, i-resolve dapat pag nag-file tayo ng last resort po natin ng court, then mapatunayan na dapat natin doon na we tried to settle this amicably sa hotel muna, sa management ng hotel. Kaso wala talaga silang ginawa. Then inakyat namin siya sa quasi-judicial body kung pwedeng DOT, Department of Tourism, or pwede pong DTI. Depende po sa concern nyo. Then after that, kung wala talaga at hindi na settle or hindi kayo satisfied sa naging decision ng quasi-judicial body na ito, then pwede po tayong pumunta ng courts or umapila na sa courts. Ganun po. Kaya po wag po sasamaan loob mga guest kung sakaling madismiss po minsan ng fiscal or ng ng fiscal yung mga reklamo natin or sa court kung nakadirect ang proseso ay pwedeng file directly before the courts. Kung yun po ay madismiss kasi may possibility po kasi na hindi natin nadaanan yung mga proseso na dapat natin daanan. But please take note, upon dismissal naman po ng case ng ganito, hindi naman po ibig sabihin, hindi na pwedeng i-refile. So, ang sa amin lang po, para maiwasan na yung maaksayo yung oras nyo, syempre may involved na pera din po or expenses dito, dapat po alam natin yung magiging proseso. Medyo hassle po talaga, medyo time consuming, tapos medyo may expenses din po. Kaya po ang atin sana pinapaalalahanan po natin na sundin natin po yung tamang proseso. Wag po agad na dito ako sa court. Tapos pag na-dismiss, bakit ganito? Magagalit sa mga judge, sa mga officers of the court. So yun po, paalala lang po. Idagdag ko lang po, depende po kasi ito sa nature ng inyong reklamo. Let's say for example, krimen. Hindi naman pwedeng pumunta tayo agad dun sa mga DTI, di ba? Kasi krimen So meron tayong criminal procedure na kailangan sundin. So yun, so pwede kang pumunta sa piskal, tapos sumunod sa proseso, kumbaga. May procedure tayo dyan. Tapos ipaalala ko lang kasi itong discussion natin is in the concept na dito ito nangyari sa Philippines. Kasi baka mamaya isipin nila, pwede pala akong magreklamo sa DTI pag ako'y nakabook sa Singapore o mga ganon. So, may limitation lang din tong usapan natin. Kasi kapag naman doon nangyari ang breach sa ibang bansa, medyo komplikado yung proseso. Kasi saan mo i-enforce yung contract. So maraming prinsipyo ng international law, private international law ang mag-a-apply doon. So ang usapin natin ay within the Philippine jurisdiction. Opo. Kanina nabanggit na natin pwedeng magreklamo sa DOT, sa DTI, pero kailan po pwedeng magreklamo sa kanila? Ano ba yung mga certain na mga complaints na pwedeng idulog natin sa DOT, sa DTI? Ano po ba yun? Kagaya po nung unfair practices po. So, let's say po, hindi tama yung impormasyon. Kunwari, ito yung representation nila. Tapos hindi naman tinupad. So, pwede magreklamo sa DTI. Tapos, sinabihan ka sa hotel, pwede po bang candy na lang ang sukle? Parang sari-sari store. Hindi pwede. Pwede mong ireklamo sa DTI din. Yun. And when it comes to the hotel, di ba? Hotel services. Yung hotel hindi na accredited o nag-expire na yung mga accreditation, pumunta tayo doon sa Department of Tourism. Opo. Kapag may poor services po or substandard yung accommodation, yung with regard sa safety and security po ng guest. So sa DOT po yun, hindi po tayo pupunta ng DTI. Opo. Kasi baka lahat na lang dinala sa DOT. Tapos po, of course, meron din pong mechanism ang local government po unit. Okay, kasi licensing po yan di ba po? Kapag nagtayo ka ng business sa isang lugar, nire-regulate ka din ng local government na nakakasaklaw sa iyo. So, pwede ka rin pumunta doon para magreklamo. Para dinggin ang iyong reklamo. With that, maraming salamat. Marami tayong mga kaalaman na nakuha ngayong umaga. And with that, dito na ho tayo pagdating sa mga advice. Kasi nasa huling yugto na tayo ng ating legal na usapan. So, ano po yung maipapayo ninyo
Oo, sa mga guest bago po mag-book, lalong-lalo na online, para hindi lang siguro maiwasan yung overbooking pero maiwasan na din yung aberya. Yan. Na, sa mga pag-book nila ng mga resorts o ng mga hotels. Go ahead po. Since kapag po nagbo-book tayo ng hotel, resort, or same establishments, hindi lang, we spend a lot of money. Hindi po konting pera lang yung gagastos natin dito. So, please make sure po na we always have written or electronic confirmation. Huwag po tayong aasa sa screenshot lang. Kasi minsan, pwede naman, pero hanggat maaari po, aside from screenshots ng mga ng mga booking natin, or reservation na ginagawa, please take note po na we always have a written or electronic confirmation. Tapos po, dapat may official na booking confirmation. Kapag po kayo nagbayad na, nag-book na kayo, dapat po kung hindi pa agad sila nagre-reply, please duty po natin bilang guest na tawagin agad ang mga hotel or ang mga resort para i-acknowledge yung payment natin. So, yun po sa akin yung unang-unang dapat gawin. Kasi if ever na darating tayo sa pagreklamo, dapat meron tayong laging basehan ng ating reklamo. So, a written or electronic confirmation ay maganda pong matibay na ebidensya po laban sa mga pagkukulang ng hotel or resort owners or establishments po. Attorney Irene. Siguro ang maipapayo ko para maiwasan yung overbooking. Actually, hindi kasi ito kasalanan ng customer eh. Oo. Kasi dapat malinaw sa kanila. Kumbaga, kung magbubook ka kasi, transparent dapat yung hotel. One bed available. Parang gano'n na may one room available, 'di ba? So at least alam mo na okay, itong petsa na to, itong araw na to ay baka ma-overbook kami dito o kaya naman ang mga hotel hindi na talaga i-allow na mag-book pa kung talagang puno na. Oo. So of course, reviews. Napakahalaga din yung mga reviews kasi ngayon meron na tayo 'di ba sa mga Google reviews. Kasi ako personally nagpa-participate talaga ako doon sa mga Google reviews. Attorney ako natuto. Oo. So, kasi at least you're making the public aware kung ano yung experience mo doon. Yun, mahalaga yun, review. Tapos legitimate website. Tingnan kung may mga website. Kasi most of the time na ngayon, may mga hotel na legitimate na yung website. Kasi pag inasahan natin yung social media, madali kasing kopyahin ngayon. Yes. Tapos, of course, kung talagang social media, beware of not beware, but at least meron kang verified. Kumbaga, I believe some of the hotels na ay nag-suspend or nag-i-invest na to verify their account such that meron silang protection kasi baka mamaya ituro sila na kayo naman yung dito ako nag-book at least meron silang protection na ay hindi yan legitimate kasi itong amin verified. Ang dami kong nakikita ngayon sa Facebook, 'di ba? Parang notice, this is not an official website. So, siguraduhin na official website yung vini-visit ng isang customer. Oo. Ito naman po, para sa huling payo, ano po ang dapat tandaan ng mga tagapakinig natin tungkol po pagdating dito sa terms and condition sa hotel booking? Ayun, nandiyan na tayo sa terms and condition. Kasi pag minsan, gustong-gusto mo na magbakasyon, ayoko na basahin yan. Hindi na binabasa mga yan. Agree lang na agree. Sorry. Pero ganun din kami minsan Okay, hahabaan na namin sa agree. Kasi naman po minsan, additional info. Kasi ang ililiit ng font. Totoo din. So please, hotel owners, resort owners, pwede bang medyo mas, in layman's term. Yung mas mauunawaan ng publiko yung mga terms na gagamitin. Kung tayo ay, since tayo nasa Pilipinas, mas okay sana ng Tagalog para mas nauunawaan nila. Then yung font size po sana, medyo malaki ng konti. Kasi minsan po kasi talaga pag nagmamadali, ay okay na, agree na lang maliit na yung font. Dahil ano bang haba nito? English pa. Tapos ang sobrang complicated ng mga wording. So ang gagawin natin, i-agree na lang para makahabol tayo dun sa promo. Totoo din yun. Tsaka minsan pag zoom in mo,
pixelized na. Oo, Hindi na tama. maayos yung Oo. resolution. Kaya yon. Kailangan na basahin pa din. O basahin pa din. No shortcut to that. Yes po. Kailangan basahin kahit mahaba, pero kung ito naman ay nagbibigay ng protection sa inyo bilang guest, basahin nyo na, tsagain nyo na. Ngayon naman, meron namang way to summarize the documents, di ba? So, hindi na masyadong mahihirapan. So, make sure din dun sa terms and condition na hindi naman kayo talo bilang guest. Protected dapat kayo. And sa hotel owners naman, this is not just about profit, 'di ba? It's about customer service. So hangga't maaari, you draft your contract, your terms and conditions na both benefit your guest and yung business Yes ninyo. po. So, ang pinaka-importante talaga naming payo is magbasa po talaga tayo. At saka, yun nga po, i-analyze natin ano ba yung sinasang-ayunan natin. Kasi it is always a contract po. So, laging kontrata yan. Kung pumayag ka sa ganito, which is hindi naman po talaga degrading on the part of the guest, so, dapat po i-honor nyo yan. Kasi kunwari pumayag kayo sa maliit na space, hindi po pwede talagang irereklamo nyo sa huli na, ay, kasi ganito ganyan. Kasi malinaw naman talaga sa napagkasunduan na ito lang yung sukat ng space na i-avail nyo. So, kailangan po talagang magbasa po tayo. Yun, malinaw po iyan. Maraming salamat mga ma'am. And with that, siguro may mga gusto po kayong batiin. Go ahead na po. Pwede na pong batiin. Ikaw. Nagturuan nila. Hindi sila nagturuan kanina sa pagsagot ng mga tanong, pero pagdating sa pagbati, nagturuan silang dalawa. So, yun. Okay, hello kay Mommy at kay Daddy. Kasi kanina po nung nag-prepare ako, sabi ni Daddy, it's Saturday, bakit ang aga mong gumising? Tapos sabi niya sa akin, may pupuntahan ka ba? So, nabanggit ko na mag-guest, or dito sa isang radio station sa Brigada. And then, so, sabi nila, makikinig daw sila. So, hello kay Mami at kay Daddy. Iniwanan ko sila, nagko-coffee pa sila kanina. So, I don't know kung nakikinig pa sila hanggang ngayon. But hopefully, so hello sa kanila. At saka din sa mga, kasi may nabasa ako sa GC kanina na, si Rome nandito sa ganyan. So, yung mga friends, colleagues ko po, sina Attorney Robert Sanchez, sina Tilay, si Attorney Jello. So, at saka yung mga staff sa offices ni na Attorney Rowan sa Cali Santa Cruz, Sabawan. So, hello po. Po, Attorney Irene. Ako gusto ko lang batiin ang aking parents and my daughter, Victoria. Yun. Uwi ka na daw. Uwi ka na. Pinadaan na po yan sa brigada. Opo. Mga ma'am, maraming salamat. And of course, mga kabrigada, sana po ay marami po kayong natutunan sa ating topic ngayong umaga dito po yan sa legal na usapan. Napapanahon at napaka-importante po niyan mga kabrigada nang sa ganon ay alam ninyo ang inyong mga karapatan, lalong-lalo na pagdating po sa pagbubuk o pag-avail ng serbisyo mga kabrigada ng mga resort at ng mga hotel. Yan. And with that mga kabrigada, magbabalik pa ako kasi may mga pagbati kayo. Ayoko magkautang. Mahirap na pag nagkakautang sa ating mga listener. Ang hirap bumawi. And with that mga kabrigada, paalala ho natin, kung gusto nyong mag-outing at humabol po actually mahaba pa daw yung summer May May pa tayo. So abot na abot pa yan mga kabrigada. Pero sana alagaan ninyo ang iyong kalusugan nang sa gayon ma-enjoy nyo naman yung summer mga kabrigada. And with that mga kabrigada, isang paalala po yan mula ho sa ating Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.